Alam nyo minsan, nakakatawa lang talaga politika sa Pilipinas eh. Kapag ordinaryong tao may atraso, mabilis. Parang naka-fast and furious ang gobyerno. Pero kapag bilyon-bilyon na usapan, biglang under investigation pa eh. Ngayon mainit na naman ang usapan dahil ayon sa balita, iniutos daw ni DOJ Secretary Frederick Vida sa Law Enforcement at Border Control Authorities na arestuhin si Senator Bato de la Rosa kapag nagtangkang umalis ng bansa. At syempre automatic nagkagulo na naman ng internet mga tol. May nagsasabi tama lang yan. May nagsasabi political persecution yan. At may iba naman nakatingin lang sa flood control issue tapos nagtatanong, sandali lang. Yung mga nawawalang bilyon sa flood control, nasaan na? At honestly, yan din tanong ng maraming Pilipino ngayon. Kasi isipin mo ha, tuwing tag-ulan, pare-pareho tayo ng eksena. Konting ulan lang, yung kalsada nagiging fish pond. Yung tricycle nagiging submarine. Yung tsinelas mo may sariling desisyon kung sasama pa sa'yo. Pero ang nakakapagtaka, taon-taon din may budget. Taon-taon may flood control projects. Taon-taon may ribbon cutting. Pero bakit parang tubig lang ang consistent? Yun ang tanong. At ito delikado sa perception ng tao ngayon. Kapag may high profile political target, sobrang bilis ng aksyon. Pero kapag corruption issue na sobrang laki na ang epekto sa taong bayan, parang mabagal. Parang lumang computer na naglo-loading. Please wait. At ito hindi ibig sabihin nito inosente o guilty si Bato. Hayaan natin ang due process, importante yan. Pero bilang ordinaryong mamamayan, normal lang na magtanong ang tao. Pantay ba talaga ang hustisya? Kasi kung tutuusin, mas ramdam ng tao yung epekto ng corruption sa flood control. Dahil literal na buhay ang nakataya dyan. Baha, sirang bahay, lubog ang sasakyan, negosyo wasak. May mga lugar na parang kada taon na lang ginagawang swimming competition ng panahon. Tapos makikita mo online may mga politiko na parang walang problema sa buhay. Bakasyon dito, luxury car doon, mansyon dito. Ikaw naman nagtatanggal pa ng tubig gamit tabo. Kaya hindi mo rin masisisi bakit maraming Pilipino ang cynical na ngayon eh. Kasi pakiramdam nila, kapag maliit ka, mabilis ka maipit. Kapag ordinaryo ka, mabilis ka makita. Pero kapag malaki connection mo, parang naka-premium subscription ka sa immunity. At ito pa masakit. Yung flood control, hindi lang simpleng corruption issue yan. Kapag may anomaly dyan, ang epekto direkta sa tao. Kapag bumaha, hindi naman yung mga nasa exclusive subdivision madalas nalulubog eh. Diba? Mga ordinaryong Pilipino. Yung nagtitinda, yung commuter, yung minimum wage earner, yung pamilyang isang kahig, isang tuka. Sila yung unang tinatamaan. Kaya gets ko bakit maraming Pilipino ang galit. At sa panahon ngayon, sobrang bilis na mag-compare ng tao. Kapag may inaaresto automatic, bakit si ganito? Bakit yung nasa issue ng flood control? May update ba? At social media made that even worse. Dati kasi, kontrolado narrative. Ngayon, isang viral post lang, ubos ang credibility mo. At ito delikado para sa gobyerno kapag mas lumalakas yung perception na selective ang hustisya. Kasi once mawala tiwala ng tao, kahit tama gawin mo, pagdududahan ka pa rin. Kaya yan ang pinakaayaw mangyari ng kahit anong administrasyon. Kaya siguro pinakamahalagang tanong dito hindi lang aarestuhin ba si Bato? Ang mas malaking tanong, may makukulong din ba sa anomalya na direktang nagpapahirap sa mga Pilipino? Kasi yun ang gustong makita ng tao. Hindi lang political drama, kundi accountability talaga. At honestly, pagod na rin siguro karamihan sa atin sa endless cycle ng issue dito sa Pilipinas. Mainit issue ngayon, viral, maingay, tapos after ilang buwan, wala na. Move on na ulit. Parang teleserye na walang katapusan.
Pero kayo, anong tingin nyo? Pantay ba talaga ang paghabol ng batas sa Pilipinas? O may mga issue na tila mas mabilis aksyonan kaysa sa mga anomalyang direktang nagpapahirap sa taong bayan? Comment kayo sa ibaba.